Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. 4 na pulis ang inirereklamo po ng umano'y kidnap for ransom sa isang lalaking inakusahan nilang sangkot daw sa droga. Arestado ang isa sa mga pulis habang nakatakas ang tatlo niyang kasama. May ulat on the spot si Jonathan Andal ng Super Radio DZBB. Jonathan? Rafi Connie, arestado ng PNP CITF o Counterintelligence Task Force ang isang pulis Pasay dahil sa umano'y kidnap for ransom. Kinilala ang suspect na si Police Corporal Anwar Encarnacion Nasser. Alas 4 kaninang umaga, ikinasa ang entrapment operation sa loob mismo ng Pasay City Police Station 1 Drug Enforcement Unit. Meron pang 3 pulis na target ng operasyon pero nakatakas at nakalabas sa likod ng pintuan ng istasyon nang matunugan ang entrapment operation ng CITF. Kinilala ang mga nakatakas na sina Police Lieutenant Ronaldo Frades, Hepe ng Pasay Police Station 1 Drug Enforcement Unit, Patrolman Anthony Fernandez at Sergeant Rigor Octaviano. Bit-bit nila sa pagtakas ang marked budol money na 100,000 pesos at ang cellphone ng complainant na nag-abot sa kanila ng pera. Kwento ng lalaking biktima, naglalakad lang siya sa kalsada ng Makati City kahapon nang bigla siyang damputin ng mga nagpakilalang pulis na may baril at nakasibilyan. Sinabihan siyang drug suspect, sabay pinusasan at sinakay sa motor. Kinagabihan nang hingi na ang mga pulis ng 100,000 piso kapalit ng kanyang kalayaan. Dito na nagsumbong sa CITF ang live-in partner ng biktima. Ayon kay CITF Commander Romeo Karamat Jr., napag-alaman nilang walang entry of arrest sa blatter sa inarestong lalaki kaya pinakawalan din matapos ang entrapment operation. Depensa naman ni Corporal Nasar, wala siyang kinalaman sa kung ano man ang ginawang kasalanan ng kanyang mga kasamahan. Mahaharap ang naarestong pulis sa kasong kidnap for ransom habang tinutugis na ang mga kasabwat nito. Nagbigay naman ng ultimatum si Karamat sa mga nakatakas na pulis, sumuko na ngayong araw kundi bahala na ang Diyos sa kanila. Samantala, sinibak na sa pwesto ni NCRPO Chief Major General Guillermo Eleazar ang lahat ng miyembro at ang hepe ng Pasay City Police Station 1 Drug Enforcement Unit. Connie, Rafi? Jonathan, yung anong status ngayon itong pulis na naaresto at yung tatlo pang pinaghahanap? Lahat sila, Rafi, relieved na ngayon sa pwesto. Itong pulis na naaresto ay nasa custody ngayon ng CITF dito sa Camp Crame. Yung tatlo, hinahanap, tinutugis na ngayon ng CITF. Rafi. Jonathan, na-establish ba kung itong unang beses nilang nagawa ito? Yes, Connie, hindi pa yan alam ng mga otoridad sa ngayon kung ito ba ang unang beses na ginawa nila yung ganitong klaseng aksyon na nandampot ng isang sibilyan habang naglalakad sa kalsada. Connie. At Jonathan, itong hepe naman ng Pasay Police mismo, ano naging reaksyon niya dun sa aksyon ng kanyang mga tauhan? Actually, Rafi, katatanggap lang natin ang impormasyon ipinag-utos ngayon ni PNP Chief Oscar Albayalde na sibakin na rin sa pwesto ang hepe ng Pasay City Police Station. So ngayon, epektibo ngayong araw, kinumpirmahan sa atin kanina ni Major General Guillermo Eleazar na sibak na rin sa pwesto yung mismong hepe ng Pasay City Police. So magiging floating status na rin siya, Jonathan? Yes, Rafi, habang isinasagawa ng mga otoridad, lalo na ng PNP Internal Affairs Service, yung investigasyon dito sa umano'y kidnap for ransom, itong mga sinibak na pulis ay mananatiling floating status. Nasa floating status ngayon. So I would assume yung buong Pasay Police masasailalim din sa investigasyon kasi ganito rin ang nangyari di ba sa may Caloocan Police Station, buong stasyon yung sinibak ng NCRPO. Yun ang aabangan natin, Rafi, kung ano yung magiging hakbang nila General Eleazar dito sa iba pang miyembro ng Pasay City Police. Malamang sa malamang, ganun din ang mangyari dito sa mga pulis na ito dahil mga kasamahan din nila. Ang sinasabi, yung sinibak na hepe ng Pasay City Police, command responsibility. Ibig sabihin, dapat alam niya kung ano yung ginagawa ng kanyang mga tauhan. Rafi? Jonathan, hindi ko kasi minsan pag nakikita natin ng kidnap for ransom, tapos mag-e-eleksyon, meron tayong iniisip minsan na nagagamit yung ilang mga pulis yun, di ba? Para ng ilang mga politiko. Pero meron bang ganyan tinitignan din na anggulo? Sa ngayon, Connie, wala pang ganyan na tinitignan anggulo na may kinalaman ito sa eleksyon. Itong kidnap for ransom nitong mga sangkot na pulis dito sa kasong ito. Alright. Kung may nakausap ka lang, Jonathan, panghuli na lamang ng mga pulis dyan sa Pasay, kumusta kaya sila?
Hindi natin nakausap yung mga pulis doon sa Pasay, pero nakausap natin yung mismong lalaki na dinampot nitong mga pulis na ito. Nagulat din daw siya kahapon, naglalakad lang siya umaga sa Makati, galing siyang Quezon City, nagbibisitahin na siya sa Makati, nang bigla siyang lapitan ng mga pulis na nakasibilyan, may dalang baril, at sinabihan na siya ay drug suspect at siya ay pinosasan, isinakay sa motor, dinala sa presinto ng Pasay City Police Station 1. Rafi. Pahabol na lamang, Jonathan, meron ba siyang takot para sa kanyang seguridad matapos itong pangyayari? Yes, Rafi, binanggit na sa atin yan kanina na natatakot. Nung nagpa-interview siya sa atin, sabi niya wag na ilabas yung kanyang mukha, wag nang sabihin yung kanyang pangalan dahil mga pulis daw yung kanilang kinakalaban ngayon at natatakot sila na baka sila ay balikan lalot. Nung dinala siya doon sa police station, isinulat niya doon sa dokumento doon yung kanyang address. So nangangamba siya sa kanyang buhay na baka balikan siya nitong mga pulis na inirereklamo niya ngayon. Pero syempre, ini-encourage natin lahat ng mga taong ganito yung sitwasyon na kapag hinulit, wala namang kasalanan, ikaagad magsumbong at mag-cooperate sa mga pulis, hindi ba, Jonathan? Yan ang sinabi rin ni CITF Commander Colonel Romeo Karamat Jr. kanina nung nakapanayam natin na kung sino man po ang may ganitong klaseng sitwasyon, inaresto kayo, wala namang kayong kaso sa pagkakaalam ninyo, pwede kayong dumulog dito sa tanggapan ng CITF sa loob ng Camp Crame. Rafi, Connie? Okay, maraming salamat, Jonathan Andal ng Super Radio DZBB.